Mga katanungan, sasagutin, mga alalahanin, lilinawin. Ito ang programang katuwang nyo sa usaping batas, serbisyo publiko at politika, maging sa kalusugan, pisikal man o espiritual. Napapakinggan nyo po kami sa 92.3 Radyo 5 at ito po ang inyong kapatid Cheryl Cosim. Sagot kita. Kamusta po ang inyong naging weekend, mga kapatid? Kayo po ba ay nakapag-recharge? Abay, dapat lang, ha? Dahil simula pa lamang po ng ating work week. At kami po dito, sa Sagot Kita ay sasamahan po namin kayo sa loob ng 1 oras. At every Monday tuwing Lunes po ay usapang batas po tayo. Kaya tutok na kayo sa mga nanonood sa atin din sa True TV. Ayan po, we're on Channel 19 sa mga Signal subscribers. Kami rin po ay nasa Facebook Live. Kaya po, tutok na po kayo and share po our FB page. And of course, napapakinggan nyo nga po kami sa 92.3 Radyo 5 True FM. Umpisahan nga po natin ang ating linggo sa usaping batas. Again, every Monday ay legal day po tayo dito sa ating programa. Mga kapatid, naranasan mo na bang magipit at sa loan po lumapit? Nako! Kaso, mas lalo kang nagipit dahil yung nalapitan mong loan, scam pala. Oo, naglipa na po kasi ngayon yung mga loan scam na yan online. At mag-iingat po tayo. Paano nga ba malalaman kung yung inuutangan mo via text, call o online ay isa palang scam or legit? Diba? Hindi natin alam. May mga legit naman po dyan na approved po yan na mag-operate. Pero karamihan kasi ay hindi po. O ihanda po ang inyong mga tanong dahil sagot ko kayo sa usaping legal. Kayo hubay hinaharas na yung mga kaibigan nyo, 'di ba? Bigla na lang pinagte-text at nagkakaroon na sinisiraan na kayo or may pananakot na sa mga messages po sa inyo habang kayo'y sinisingil. So, sali po kayo sa ating discussion, maaari po kayong kumonsulta sa ating guest lawyer / co-host. Ayan. Aabusuhin ko na. Bakit? Willing naman magpaabuso. Ayan. Ang ating question of the day, mga kapatid, na biktima na ho ba kayo ng loan scam at anong nangyari? Post po kayo sa ating live stream, mga kapatid. At mamaya po ibabasahin natin yan isa-isa. At kung may gusto po kayong idulog po sa atin, tumawag po kayo sa ating tanungan hotline sa 8689-3289 or sa 8689-3290. Again, 8689-3289 or 8689-3290. Uy, Nadine, wala na yung 500 pesos natin. O sige, mag-sponsor tayo ulit. Mayroon po tayong pipiliin na isang magkakamit ng 500 pesos care of Nadine. Hindi, joke lang, Nadine. Napatayo. Sabi niya siguro, pumapalit na nga lang ako dito. Ngayon pa akong 500 pesos. Hindi, tuloy-tuloy natin. Kasi ilang araw na lang, Pasko na, 60, ilang days na lang. 60 plus days, 60 days, 64, ilan days? I lost count. Walang may alam sa atin ang countdown. Si Laila Chikadora araw-araw ginagawa yan. 65 days na lang po, mga kapatid. Merry Christmas! Pasko na. Huwag natin itigil. Hanap tayo ng sponsors natin. Ayan, mamaya sisimple ako yung co-host ko. Sabi siguro ng co-host ko ngayon. Sabi niya, pinapunta niyo na ako dito sa studio. Inabala niyo na ako. Hingan niyo pa ako sponsorship. Biro lang. O mga kapatid, meron pa rin po. Hindi natin yan. Hanggat kaya ng bulsa natin. I-share natin ang ating blessings. 500 pesos po mamaya. Pipili tayo. Ayan. Or pamigay na lang natin yung otap natin dyan na kinakain. Mga kapatid, para po sagutin ang ating mga katanungang legal, kasama po natin live dito sa studio. Na-excite naman ako pag nandito siya talaga sa studio. Siya po yung abogado, profesor at mamamahayag. Sasama ko na yun, mamamahayag. At siya po ang kauna-unahan na resident natin dito sa TV5. Resident lawyer, 'di ba? Resident legal expert po. Kami ay una nagsama
2010. Presidential, no? Presidential elections po yun. Kami yung talagang 24 hours na talagang umi-airy po sa TV5. Of course, walang iba, Dean Mel Santa Maria. Although, nagpahinga ka na as Dean, but that's the last highest position that you held. Oo, nag-retire na ako bilang dekano ng FEU. Ako dekano pala ang Tagalog ng Dean. At medyo libre na ako, masaya na ako, tsaka nagtuturo na lang at mapa-podcast. Yun na lang ginagawa ko. I'm sure ang daming mong followers. Ang daming natututunan kasi po sa podcast mo, Dean Mel. Nagpapasalamat ako sa Catholic Mass Media Award. Nominated ako ngayon. Ibang level. Sa Best Podcast. News Commentary. News Commentary. Yes, kaya alam mo, ngayon palang kinocongratulate na po kita, Attorney Mela, Dean Mel, dahil sa Catholic Mass Media Awards po sa CMMA, hindi po biro yung maging bahagi ng finalists. Dami po yang kaming nagsasubmit, tapos i-trim down pa nila yan. So parang winner ka na to be part of the finalists. Kaya nga I feel privileged and honored to be selected as one of the finalists. I will good luck. But ngayon pa lang, congratulations na, Dean Mel. Thank you. Kami rin po, alam nyo, isa yan sa highlight din ng career namin sa One Balita Pilipinas last year. Kasi ang One Balita Pilipinas tanghali ay ginawaran po nilang best newscast news program last year. Galing. Thank you again. At ngayon, hihintayin natin yung mga next na winners. Again, CMMA, hintayin po natin yan. Hello po sa inyo. Well, today, scam. Loan scams po ang ating pag-uusapan, Dean Mel, di ba? Oo, kasi alam mo, usong-uso yan ngayon, lalo na dun sa mga gullible, no? Talagang pinagsasamantalan sila kasi nalalaman siguro, kailangan ng pera, kaya nangangako ng madami, nakakakuha sa kanila, at sa bandang huli, naloloko. Oo, nagigipit. Kasi di ba, talagang paggipit ka, kakapit ka talaga sa patalim eh. Tama. Na minsan kahit na ang laki-laki na ng interes, kakapitan mo talaga. Alam mo, Cheryl, itong loan scam na to, nag-ano nga ito metamorphosis to. Ibig sabihin, ang dami ng klase ng loan scam. Yung una, siyempre, pangangakuan ka na bibigyan ka ng pera na maliit ang interest, pero bago ka bigyan ng pera, may ide-deposit ka muna. Correct. Saan ka ba? Kaya gripit ka nga eh. Ba't ka pa maglalabas ng pera? Siguro sa isip-isip mo lang, malaki naman ang bibigay sa akin, ano ba yung ide-deposit kong yon? Pero ang problema, pag na-deposit mo na, hindi mo na siya makikita. Oo, nangyayari po yan mga kapatid. Bago po natin tugunan yung mga tanong nyong legal with Dean Mel Santa Maria, hingi muna tayo, Dean Mel, ng datos mula sa PNP tungkol sa mga naglipanang online loan scammer at paano makakahingi ng tulong sa kanila kung ikaw ay nabiktima ng online loan scam. May nahuhuli nga ba sila? Yun ang diba? Tanong. Yun din ang isa sa mga malaking challenge. Kasama po natin, Public Information Officer ng PNP Anti-Cybercrime Group, Police Lieutenant Wallian May Arancilio. Magandang hapon po sa inyo. Good afternoon po, ma'am and sir. And good afternoon din po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa programa niyo po. Okay. Ang sabi po sa datos ng PNP, tumaas ng 21.8% sa first quarter ng taon compared to the same period last year, yung cybercrimes. Ay, gaano po kalaking portion dyan yung online loan scam, ma'am? Yes po, ma'am. Actually po, tumaas nung first quarter. That's because of the vacation or accommodation scam. And also sa romance scam po, since dumaan nga po yung December, January, also sa February, yung Valentine's Day, kaya tumaas po yung love and romance scam. And also, since malapit na yung vacation, yun po yung isa sa mga tumaas na cases ng PNP-ACG na itala is accommodation scam. With regard naman po sa online lending scam or loan scam po, from January to September po na naitalang namin ay meron na pong 146 cases.
So gaano po, kung ang pag-uusapan lang po natin ay online loan scam, gaano po dami laki ang itinaas po nito? Compared last year po ay bumaba na po yung ranking sa nagkaroon na nga po tayo ng cybercrime awareness campaign. Meron na po tayong posting sa social media, meron na din po tayong kinakonduct na mga series of seminar and lectures down to barangay level. Bibigay na rin po tayo ng leaflets and also dialogue sa babayan po natin within the community para po maging aware sila regarding sa mga scam and modus po na nauuso ngayon. Isa pong klase ng online scam, yung phishing na tinatawag. Makakatanggap ka ng text at may fake link doon para makuha yung information mo. Nangyayari po ito 2 years after nung SIM Registration Act in 2022. Bakit nangyayari pa rin po ito? Yes, ma'am. Ang tinatawag mo po dyan ay smishing. Tinatawag natin text scam. Sa smishing po or text scam, makakatanggap po kayo ng link. Opo, makakatanggap po tayo ng mga links. Yun yung tinatawag natin na phishing link or yung clickbait. Yun po ay merong mensahe ka na receipt na pwede kang mag-loan doon sa isang website gamit yung link na yon, and once na-click mo po yun ay mare-redirect po kayo sa isang website. And yun po, mag-input po kayo doon ng mga information, most especially doon sa financial and personal information nyo. Hindi nyo po nalalaman na nakukuhanan na po pala kayo ng mga credentials. And ito po yung ginagamit din nila na pang-scam. Ano po, ang tanong po dyan, di ba po basta tinext naman kayo, nakikita nyo yung numero nung nag-text sa inyo at tumawag, bakit pa rin po hindi natin agad-agad na makuha ito, ma-search ito, para madakip at mahuli? Bakit po ganon? Yes po, ayon po kasi sa previous na operation ng PNP ATG at na find out na rin ng mga investigators po natin, itong mga cyber criminals or scammers po ay may ginagamit na tinatawag nating text blast machine. Itong text blast machine na po ito ay nilalagyan po ng mga SIM cards, series of SIM cards, and nilalagay po doon yung series of numbers. And kung yung number mo po ay napasok dun sa series of numbers na in-encode nila sa mismong machine na po yun, ay makakatanggap ka ng text messages. And kadalasan po, itong mga SIM cards na ito ay pre-registered, meaning binibenta at binibili din po. And madami na din po tayong huhuli regarding sa illegal selling ng SIM cards po. So, meron Kaya nakakatanggap. So may tinatawag rin po tayong tinatawag nating SIM trail. Kung may paper trail sa mga dokumento, may SIM trail at na nakukuha niyo yung ugat kung saan ang gagaling yon. Yung po ba ang sinasabi niyo? Yes po sir, bali po yung mga nahuhuli po nating nagbebenta nitong mga online na pre-registered na SIM po ay yun po ang naging lead po natin para malaman po natin kung saan po talaga sila kumukuha ng mga bulk orders na regarding po sa pagbili ng mga SIM cards po na ito. Gaano naman pong katagal? Gaano naman pong katagal bago nyo matukoy at mahuli at ma-identify itong mga manglolokong ito? It takes time talaga po sir, and isa po yan sa challenge dito sa PNP ATG, yung pag-identify ng mga cyber criminals or mga tao behind these scams. Kasi po meron po tayong Data Privacy Act. And para hindi po ma-violate ito, kailangan po natin mag-apply ng cyber warrant. And usually po yung ina-apply po natin is the warrant to disclose computer data po sa mga financial institutions kung nakagamit man sila ng mga bank or payment service provider numbers. And yun po, dun po tayo mag-a-apply and i-implement po natin sa kanila. Kaya kailangan po natin mag-wait ng hours or days para makapag-reply po sila. And doon po tayo mag-start sa pag-i-investigate po. Ma'am, ang hirap kasi parang wala na, hindi mo na ma-trace ngayon, di ba, Attorney Mel? Yes. Sabi mo nga sabi nyo nga po, may data privacy. Sila na nga nag-invade ng privacy nung tinext nila nung ini-scam nila Tapos, we still protect them?
Yun nga po ma'am, isang challenge sa amin. Kaya po ang ginagawa na lang po namin ay ine-expedite po namin itong mga cyber warrants. And also po, nagko-coordinate po tayo with financial institutions, or may mga partners na rin po tayo, may mga MOA tayo and MOU po para ma-expedite yung online investigation po natin. Yung ano po, cybercrime investigation po. Nakikita po natin lumalago na no, yung problemang ito. Nadagdagan naman po ba yung ano nyo, yung staff ninyo para talagang mas malawak ang sakop ng inyong pag-iimbestiga, o nananatili pa rin maliit at nakakaawa naman na talagang pawis na kayo at parang walang nangyayari? Nadadagdagan ba po ang mga implementers ninyo? Sa ngayon po, dito sa PNP ACG, dumagdag naman po yung mga personnel namin or manpower namin. And also po, with the help of the whole PNP organization po, down to stations, municipal, and mga city police stations po, meron na po tayong tinatawag natin na cybercrime desk. And doon po, lahat po ng cyber-related crimes, pwede po silang mag-handle doon, pwede silang mag-investigate, and kung hindi na po kaya sa level nila, ay nire-refer po sa amin. So, meaning, mas nag-widen po yung scope po natin in regional po, provincial, municipal po, meron na po tayong cybercrime desk po. Ma'am, doon po sa lahat ng cases na inireklamo po sa inyo, ilang porsyento po doon ang natugunan, ang na-solve? Sa ngayon po, wala po akong exact data po dito. However po, regarding naman po sa solution, meron po kasing challenge ang PNP ACG doon. Meron po tayong na-aresto sa tulong po ng pag-implement natin ng cyber warrants and entrapment operation. And yung challenge po dito sa pag-aresto natin or sa pag-identify ng mga cyber criminals ay mismo yung mga nagko-complain po dito ay kung malalaman nila yung due process ay nawawala na po ng gana na ipoproceed po yung filing. Exactly. So challenge po yan sa inyo, di ba, Attorney Mel? Na ipakita nyo po sa taong bayan na may kakayanan po talaga. We're not saying na wala pong ginagawa ang PNP anti-cybercrime. Pero sa inyo na rin po nanggaling na ang haba ng proseso, mabusisi, na nagiging tali po ang inyong kamay para mas maging maganda po yung serbisyo nyo doon sa mga nagko-complaint. Pero din, kung kahit kami po ay magko-complaint at ganun nga alam namin walang saysay, what's the point of really going to PNP anti-cybercrime kung wala naman din pong maitutulong sa amin at maikukonsiderang magiging waste of time? Hindi po rin siguro naman natin masisisi yung mga kababayan po natin. With regard naman po sa PNP ACG ay ina-assess po namin yung situation and then ginagawa po namin yung lahat na makakaya namin. Nagko-coordinate po kami dun sa mismong agency or any institution na kailangan namin i-coordinate para po ma-expedite yung process. And ayun po yung lagi namin hinihingi dun sa mismong complainant po na sana magpursige po sila sa pag-file ng complaint. And meron naman po marami na po tayong nahuli with regard sa mga cyber criminals na po ito compared last year. Marami po tayong nahuli ngayong year since natuto na po tayo doon sa mga kailangan ng mga documents and napapasa naman po natin, nasa-submit naman po natin yun sa court. Kaya yun po, mas marami po tayong nahuhuli this year po. Sa experience nyo ba, ito ay gawa-gawa lang naman ng mga talagang matatalino at salbahing individual o may sindikato na rin dito? Na talagang kung meron na rin sindikato, may strategy na sila, palipat-lipat sila, ano po ang na-discover nyo? Yes, sir. Sa katunayan po, ayon po sa mga investigators po natin ay tinatawag po itong social engineering. Kumbaga, ang mga cyber criminals na ito ay talagang minamanmanan or pinag-aaralan po pala yung mga yung mga victims na maaari nilang ma-scam. Most especially dun po sa bago naming mga accomplishment, yung phishing or voice phishing scam. Ito po yung may bank representative na
tatawag po sa atin or sa mabibiktima nila na nagsasabi po na kailangan yung i-update yung card nyo and bigla na lang po tatanungin or hihingin yung OTP or one-time PIN at bigla na lang po mabibigla kayo na nalimas na po yung laman ng card ninyo. Correct. And, Opo. Opo. Ma'am, siguro po medyo last few questions na lamang po. Ito, kasi 'di ba, yung Pogo, ipinahinto na kasi nakita na marami dito na fino-front lang nila yung Pogo kahit na legal, gumagawa ng kailegalan at mga scams. Yes. Nabawasan ba magmula nung ito naging masigasig po ang ating pamahalaan sa pagpapasara ng mga Pogo na ngayon nga wala na dapat Pogo po sa bansa? Yes po, ma'am. Ayon sa naitalang data ng PNP-ACG po, bumaba po yung mga cases natin doon sa, most especially doon, ma'am, na inline sa Pogo. Nakita po natin sa last two big operation ng PNP-ACG sa Las Piñas and doon sa Pampanga, meron po doong mga trafficking in person na nangyayari, love scam, cryptocurrency scam. Ang nakita po namin ngayon ay bumaba, most especially since na ban na po yung Pogo po. Yun. May tanong pa ako, isa na lang. Meron ba kayong experience na nakita nyo na merong mga inside job sa mga bangko na kasabwat nitong mga scammer na to? Kasi minsan talaga, Cheryl, nakapagtataka eh. Ang galing talaga ng mga detalye na nakukuha at hindi lang yung last number ng credit card mo nakukuha, yung last 8 numbers nakukuha rin nila. Talagang tapos sasabihin pa nila, di ba po, ito po ang numbers ninyo. Kasi oras na nakuha mo yung last 8 numbers, makukuha mo lahat eh. So, hindi po, may na-detect na po ba kayo na maaaring nagkakaroon ng inside job sa ilang mga credit card company o sa mga bangko tungkol dyan? Sir, with regard to your question po, it's too early to answer po dyan kasi since under investigation pa po talaga yung sa tinatawag natin na inside job po. Since last na phishing operation po namin na nag-coordinate po kami dun sa mga bank po na meron po kaming nakuhang mga evidence, hindi lang po yun listahan, kumbaga yung mismong form kung saan nag-fill out po yung mga customers ay makikita mo pa talaga po doon lahat ng information. Kaya yung mga tumatawag na mga cybercriminals na ito ay alam na alam po yung credential or personal information ng mga taong tinatawagan nila. So, and nag-coordinate na rin po kami sa BSP para po malaman kung meron po ba talagang inside job na nangyayari. And yung base doon sa mga yung mga sinasabi na forms talaga, talagang maghihinala ka na mukhang meron. Alam mo, nalalaman pa nila, Cheryl, kung supplement card ka lang eh. Ayun. O tamo, diba? sobrang detalye yun. Sobrang detalye na talaga yun. Kaya talaga nakakapanghinala, no? Ma'am, kasi mabuti ginagawa niyo yung pag-iimbestigang yan kasi isang angle talaga yan eh. Opo, diba? ayun. Well, thank you for your time, Police Lieutenant Wallian May Arancillo mula sa PNP Anti-Cybercrime Group. Salamat po sa inyong update, ma'am. Thank you, ma'am, sir, and God bless po sa program ninyo. Ayan po. At mga kapatid, simula pa lamang po ng ating discussion, update pa lamang po yan. Pero magandang mas matalakay natin with Dean Mel Santa Maria. Ano ba talaga ang sinasabi ng batas tungkol sa online loan scam, 'di ba? Ang isang modus kasi sa loan, sisingilin ka ng advance payment bago i-release yung loan. Katulad ng sinasabi ni Dean Mel, legal ba 'yon? 'Yun ang gusto nating tanungin. Paano naman yung mga ginagawa kang guarantor nang hindi mo alam? Legal din ba 'yon? Ilan lamang po ito. Huwag kayong bibitaw. Mag-post po kayo ng inyong mga katanungan or tumawag po kayo sa ating tanungan hotlines 8689-3289 or 8689-3290 kung kayo po ay may mga gustong idulog kay Dean Mel Santa Maria. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik po ang programang Sagot Kita, Sagot Namin Kayo sa Usaping Batas. At nagbabalik po ang programang Sagot Kita, Sagot Namin Kayo sa Usaping Batas every Monday dito sa ating programa. Ang ating question of the day, nabiktima ka na ba ng loan scam at anong nangyari?
abay post na po kayo. Dapat malaman ang inyong sagot, ha? Maganda. Para mapili po kayo at mapili kayong magkamit ng 500 pesos. Ayan. At syempre, kasama pa rin po natin Dean Mel Santa Maria para po pag-usapan natin ito pong talamak pa rin eh. Masasabi natin talamak, no? Dean Mel, loan scam. Loan scam talaga. Alam mo, ang danger nito, Cheryl, makukuhanan ka ng pera, makukuhanan ka ng impormasyon, gagamitin ng impormasyon, baka gamitin pa ang identity mo. Magpanggap sila na sila ay ikaw, di ba? Delikado yun. At mas mapakakapanloko pa sila ng marami. Correct, makakapangloko pa sila ng marami o kaya sila ang uutang na ang lumalabas. On behalf of you. Hindi. Parang lumalabas ikaw kasi nag-identity theft na eh. So, correct, identity di mo alam theft may na. utang ka na pala. Yes, iyan ang mga dangers niyan. Kaya dapat maingat tayo. Maingat kasi kagaya nga ng sinabi mo kanina, Cheryl, talagang parang ang remedyo napakahirap, ano? Oo. Yung dadaan para sa butas ng karayom, ano, ang dahil mga procedure. Siguro yan yung isa sa mga dapat na plantsahin pa ng ating pamahalaan na paano gaganahan din mag-report yung mga nabibiktima. Okay. Pag-usapan natin, mas intindihin po natin ito. Ano po ba, Dean Mel, ang definisyon at sinasabi ng batas tungkol po sa online loan scam? Itong batas natin patungkol sa loan scam na ito ay nakakalat. Walang isang batas. Nandiyan ang ating revised penal code. Classic estafa ito. Nagpapanggap na may business na wala naman palang business. 'Di ba? Para lang ikaw ay mahututan o makuhanan. Estafa 'yan. At ang mga range ng penalties niyan depende kung magkano ang nakuha sa iyo. Umaabot 'yan ng 8 years, may 6 months, may 8 years, depende sa laki. Yan. Una yan, revised penal code 'yan. Meron pa tayong cybercrime law. Diyan naman papasok yung tinatawag nating identity theft. No, kinukuha ang mga detalye ng iyong katauhan at siyang ninanakaw at ginagamit nila. Ayan, isa pa yan, no? At halimbawa, meron rin diyang Data Privacy Act, no? Isang invasion of your privacy na pwede kang humingi dyan ng damnus perjudice, no? Sabi kasi sa ating Constitution, pati sa ating Civil Code, bawat mamamayan ay dapat igalang ang privacy ng individual. Sa pagkukuha ng identity nyo at pagsisiwalat ng inyong mga kwalifikasyon, wala nang privacy yan. So nakakalat yan, Cheryl, hindi lang yan isang batas. Ayan. Madami ang nabibiktima po ng online loan scam because ito yung pinakamadali eh. If you go through a bank, talagang ang daming hahanapin sa'yo na kailangan ng collateral. Karamihan sa isang ordinaryong Juan de la Cruz, wala naman yung collateral na mailalabas. Karamihan sa nangungutang pagdating sa online loan scam, 10,000, 5,000, minsan 2,000, mga ganun lang eh, yung mga halaga. Kaya pag may nakita ka, and the tricky part here, on our phone, kaya ako naniniwala talagang natitrace tayo pag kunwari pinag-uusap tayo. Nag-uusap tayo na kailangan ko mangutang. Pansinin nyo, yung feed nyo sa inyong social media accounts, lalabas loan. Kasi natitrace what we discuss. Yung itong algorithm na to, natitrace niya kung ano. Totoo. Lalo kang tinitempt, hinihikayat na, ito, meron kami niyan. Ito, pwede ka dito lumapit. So, ikaw, lalo kang napakapag-isip at lalo kang naiengganyo. At ang daming yung mga pamamaraan para mahimo ka Sasabihin sa'yo, mababa ang interes. Madali ang pag-a-approve nito. Hindi na namin kailangan mag-credit investigation. Yes. Kami magiging panatag sa pagkatao mo lang. Yung mga ganon, di ba? At itong mga nakakausap natin, mga kapatid, they're trained, they're well-trained. Alam nila kung paano ka nila kakausapin. Diba? Alam nila kung paano pasimpleng nakikita o naintindihan nila yung pagkatao mo. Yung kung gaano ka-desperate doon sa iyong pangangailangan. At doon ka nila itatrap. Itatrap.
Parang, di ba, pag sinabi nyo, pwede ho namin kayo pautangin ng 20 mil. Naku, wala naman po akong pang collateral. Ay, walang problema sa collateral. So, ikaw, reaction mo, ma-excite ka lalo. Uy, pwede. Yes. Ganito, ganyan. Oo. Ang kailangan lang po namin, pero kailangan po ng processing fee. Pag Yun sinabi mo na. namang processing fee, legit naman to. Kailangan processing fee. Even the banks, they have that. Tapos hihigang ka ngayon, kaninang sinasabi mo yung pag lalabasan ka muna ng pera na, ay mag-deposit muna ho kayo ng 3,000 para may process natin yung, may bibigay po namin yung utang yung uutangin na 20,000. Yung ba legal? Oo. Alam mo, kung legit yan, legal yon. Kasi pwede ka namang, gagaya nga ng nasabi Sa mo, bank. ang normal banks may processing fee. Oo. Pero papasok ang criminal law natin kung sa totoo lang, wala pala siyang business. Oo. Iyon yung pagpapanggap. Yeah. Iyon yung pangloloko. Iyan ho ang diwa ng estapa. Pretending to have business na wala naman pala. Panglolokong talagang simpleng pangloloko yun. At dapat mahuli ang mga tao yan. Pero ang problema nga, Cheryl, yung mga pamamaraan nila ng pangloloko, nagiging sophisticated na rin. Oo. Di ba habang nagkakaroon ng remedyo, let's say ang ating gobyerno, galing nila mag-invento. Advance. They're 2 steps ahead. Yes, nag-iimbento sila. Kaya talagang dapat, yung talagang alert lang tayo dito, yung talagang let's not be trusting. Ika nga, di ba, Sherry? Kasi ang Bangko Sentral at tama ba ako, Attorney, SEC, may mga approved naman yun accredited. Yun talagang they allow na they're really the loan company sila talaga, lending company. Pero kung yung tipong walang opisina, hindi kayo napunta sa office, na from nowhere, sumipot na lang, kinontak nyo, at pinakamasakit doon, pinakamahirap, yung laglabas kayo ng pera bago nyo makuha yung loan. Yun, it's a no, I think. No. Kahit na sabihin yung 1,000 lang doon sa, kunwari, pinramis, 100,000. Ang hinihingi lang sa inyo, 2,000. Kung titignan mo, attorney, ang liit na bagay for 100,000 loan, diba? Oo. Pero pag yung 1,000, 2,000 po nila, yan ang bago nilang strategy. Small amounts. Pero mas marami kayong nabibiktima. Iyon ang Yun ang ginagawa daw ngayon nitong mga scammer. Correct ka dyan. Even yung sa mga cryptocurrency or yung mga ibang loan, ay yung mga investment. Invest ka lang ng 400 pesos. Ganyan. Doble na yan. So, kahit na tangayin na yung 400, hindi mo na sila makilap. Habulin mo pa ba yung 400? Hindi na, di ba, attorney? Yeah. Pero kung 400, 1,000,000 kayo na nagoyo, 40 million pesos. Ang laki nun. Diba? Ang Ganun, maging maingat po kayo. Yun daw ang kanilang bagong strategy. Malilit lang na amount na hindi mo iindahin masyado pag nawala sa'yo. Oo. Pero dahil sa dami na nagogoyo nila, ayun, hindi sila yumayaman sila. Talagang yung the way by which they do these things, at isa pa, minsan, ito rin isang senyal na dapat ikaw ay magduda na, yung parang minamadali ka. Oo. Kasi po, itong privilege na to, hanggang next week lang ito. Oo. Di ba? Yung Pero nga minamadali iba, ka. hanggang alas 5 na lang po ng hapon. Oo. Bahala na po kayo. Sayang po yung opportunity. Kasi pre-approve na po kayo ng 50,000 or 100,000. Pag bukas po ito, hindi na po natin sigurado. Oo nga Pero kagaya nga ng nasabi mo, ang talagang legit na nagpapautang, they take their time in investigating kung sino ka, ano ka, papaano ka, di ba? And explaining na ito yung pinapasukan nyo, ganito po yung interest, ganito yung terms, ganito, ganyan. Ako mga kapatid, maging maingat po. Puntahan muna natin yung ating caller. Caller muna tayo, Nadine. Ayan, kasama po natin ang ating caller mula sa Cainta, Rizal, si Joff. Hi, Joff! Yes, good afternoon, Ma'am Cheryl, at saka welcome back ulit sa 92.3, Attorney Mel, sa dating mong avid listeners. Joff! Iba ang level mo, iba ang energy level mo. Oo. At siyempre, dahil kasama mo si Attorney Mel Okay. So, dinabit ko rin yung mga dating program ng tuwing tanghali nun. Sige, anong tatanong mo kay Dean Mel?
Attorney Mela, ako lang po kasi may kasama na ko dati sa trabaho, no, na ginawa kong guarantor na hindi ko alam, no. Ngayon may mga balance siya or may utang or di sila kabayad ng loan tuloy. Ako ngayon ang kino-contact, no. So, ano yun na Attorney Mel? So, illegal ba yung ginawa niya or pwede ba akong mag-complain na against sa kanya or ano? Or Ito, may iba pang malo. ito Joff, ito tatandaan mo. Ang isang kontrata ng guarantee ay dapat nakasulat. Okay? At dapat may pirma mo. Ang kontrata ng guarantee ay hindi pwedeng laway lamang. O magkaibigan kayo o guarantor mo ko dapat may nakasulat at may lagda mo. Kaya kung ikaw ay sisingilin, ang unang sasabihin mo sa kanila, nasaan ang dokumentong pinirmahan ko? Kasi doon mo kung meron, nasaan ang pirma ko dyan? Hindi ko pirma yan Ito pirma ko, tignan yung ID ko. So iyan ang una. Sa mga gumagawa naman noon, talagang naperwisyo ka. Baka nga pumasok pa rin yan ng estapa kasi dinawit ka, nang loko siya ng isang creditor na sinasabi niya na may guarantor siya pero wala naman. Alam mo ang ano talaga ang diwa ng estapa ay pangloloko. At ikaw na naperwisyo, dapat legal na balikan mo siya, demanda mo siya. Ang nagawa sa iyo talagang damages 'yan. Ayan. Oo. So sinisingil ka pa rin ba ngayon? Kinukulit ka pa rin ba ngayon, Joff? Bale, wala naman. Tinawagan lang kasi ako ng isang online na loan yata yun something Ewan ko kung legit ba yung online loan. Kasi kung legit yun, diba, may mga pirma-pirma muna yan bago gawin akong guarantor niya, no? So, siguro, nag-doon siguro sa mga online na lending na sabihin natin mga bogus yata yun. So, yun lang naman. Ako lang naman lagi kasi tinatawagan Baka mamaya, bigla akong tingilin ng online lending na yun So, ayun. So, alright. So, yun lang po. Thank you, Joff, mula sa Cainta Rizal. Magandang hapon. Thank you for calling. Mga kapatid, break lamang po kami ng kaunti ni Dean Mel. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik po ang programang Sagot Kita, Sagot Namin Kayo sa Usaping Batas tuwing Lunes. Nagbabalik po kami dito sa programang Sagot Kita, Sagot Namin Kayo sa Usaping Batas. Of course, we're still joined by Dean Mel Santa Maria. Pinag-uusapan po natin yung mga loan scam, online loan scam. Sali po kayo sa ating discussion, post na po kayo. At malay nyo, kayo po ang mapili natin na magkamit ng 500 pesos. Simpleng regalo mula sa ating programa. Okay, Dean Mel, paano ano yung pinaka-best way mula sa isang legal expert para matugunan kung ikaw ay nabiktima ng online loan scam, considering yung mga sinabi kanila sa atin ng PNP Anti-Cybercrime unit po natin? Yes. Parang ang hirap. Malalaman mo na biktima ka kung bigla na lang ang cellphone mo sasabihin sa'yo nung bangko, thank you for using your credit card. Di ba ganun sasabihin mo, ano ba yan? Kaya dapat kaagad-agad tawagan ng bangko nyo at sabihin, stop payment po. May nangraraket na sa akin. Yan po ang gagawin nyo. At ano pa ang mga sinyal, di ba? More of, Dean Mel, parang more of maging maingat. Huwag kayong magpabiktima. Correct. Kasi, kanina po narinig na natin mula sa anti-cybercrime, ang haba ng proseso. Totoo yan. Medyo talipo ang kanilang kamay. Of course, they're gonna do their job. Yes. But, parang ang sakit sa ulo pa. Extra sakit sa ulo yung hihingi ka ng tulong. Yes. So, para hindi ka na umabot sa ganung punto, wag na lang tayong magpabiktima. Huwag na tayong magpabiktima, alert na lang po tayo, sundan natin ang instinct natin. Kung iyan ay natanggap nyo lang sa cellphone, huwag nyo na pong pansinin yan, di ba? Talagang kung ang kutob nyo ay mukhang may masamang balak ito, huwag nyo na rin pansinin yan. Huwag na kayong mag-risk pa, di ba, Cheryl? Pero pag yun talaga na biktima na sila, anong legal way? Anong legal na paraan? Alam naman po natin na mayroong mga batas patungkol na nga po dyan. Kaya ang unang-una po sapagkat pailalim ang gawa niyan,
hihingi po tayo ng tulong sa NBI. Kasi sila po ang may sophistication lang para ma-detect itong mga SIM card na po ito at may kapangyarihan para dumalo sa korte, halimbawa, kung kinakailangan na ng sampina. Diyan sa NBI niyan, may cybercrime department kasi. Punta rin po tayo sa Data Privacy Act Committee para i-report po natin yung mga pangyayari niyan. At kung na-detect na po kung sino yan, ayan na po. Kunin nyo ang ebidensya, ihabla nyo po ng estapa, civil damages, violation of your privacy, identity theft, gamitin na ang batas natin. Kaya lang medyo dapat matyaga ka. Matyaga ka, masigasig ka at malakas ang loob. Kasi po ang pagpa-file ng kaso hindi biro-biro eh. Yun lang po na minsan may subjective part rin po ang pagpa-file ng kaso. Tutuloy ko ba ito o hindi? At saka Sherry, may business judgment rin yan. 1,000 lang na nakuha sa akin. Is it worth it? Kaya, yun ang mga tanong na tatanong mo sa sarili mo. Yeah. Okay, ito naman legit na nangutang. Tanungin ko na rin kasi marami na akong na-encounter na ganito na nagsusumbong. Ano po bang labang ko dito? Totoo naman pong nangutang ako. Kaya lang hindi po ako makabayad-bayad. So, hinaharas na ako, tinatakot na ako, ginugulo na yung mga friends or family members na they have their contact number. Kahit na alam mong guilty, at talagang nangutang at hindi nakakabayad, may karapatan ba itong mga kumpanya na nagpautang na ganong klaseng trato dun sa nangutang sa kanila? Walang karapatan yan. May karapatan nga pero may tinatawag tayong abuse of right. Inaabuso nila ang karapatan nilang mangolekta sa anong pamamaraan. Nagbabanta. Tumatawag ng alas 10, alas 12 ng gabi. Minsan alas 11, tinetext ka pa. Talagang naanoy ka na, naiirita ka na. Nag-invade na ng privacy mo rin. Di ba? Sabi nga natin, unjust vexation yun eh. Isang panunuya na walang justification. Pwede mong silang file ng kaso. At kung ginagamit pa nila ang internet o cellphone, cybercrime law na naman ang pasok dyan. Kasi alam mo, maganda sa cybercrime law. Kung halimbawa sa ordinaryong revised penal code, sa criminal code natin, let's say, 10 araw lang ang punishment, dinodoble. Dinodoble kung ginagamit mo ang internet. Oo. Kaya yun ang magagawa mo. Talagang abuso po yun, hindi po dapat gawin sa inyo yun. At saka, alam nyo po, pag umabot yan sa court, nakakaawa rin eh. Kasi naggipit naman sila at nagbabayad. Kung talaga pong hindi nyo kaya, pwede naman po, kung yan yung mga legit, pwede ka kasi, even the credit card companies, pwede nyo pang pahinto yun at makipag-negotiate po kayo na babayaran ko po kayo. I'm willing to pay, may kakayanan po ako, pero ito lang po yung kaya ko. Pwede ba nating restructuring, Yes. yung loan? Pero kasi itong mga abusado, minsan maglalapas sila sa 5-6, Attorney Mel. Kahit sabihin nyo, I don't know if you're gonna agree with me, kung sa akin yan, di hablan nyo ako, let's see in court. Kahit na guilty ako na may utang ako sa inyo. Because I know, inaabuso nyo ako. Yung grabe, yung interest na ipinapatong nyo na imbis na makabangon ako sa utang ko sa inyo, lalo nyo pa akong ibinabaon. I think I will win sa court. I'm sure the court will say na magbabayad siya. Hindi ko sinasabing hindi siya magbabayad sa inyo, pero bigyan nyo siya ng tamang interest rate. Ito ang alituntunin natin. Dapat tandaan to ng ating mga tagapakinig, tagapanood. Lahat po ng tubo o interest dapat po nakasulat. Kung hindi po nakasulat black and white ang interest, hindi po mapapatupad yan. Kaya kung laway nyo lang yan o 5-6 lang, pumunta sa inyo, isang tao, sinabi, papautangin kita ng 100,000 tapos ang bayad mo sa akin 20,000 per month plus interest, di exorbitant po. Di ba po? Whether exorbitant or not, basta't ang interest ay hindi nakasulat, hindi nyo nababasa, hindi po pwedeng patupad. At kung nakasulat naman, pero nakalagay, kunwari, Attorney Mel, 10% and 10% buwan-buwan. Bawal yon. Sapagkat ang ating Korte Suprema sinabi, pinepeg nila ang tinatawag na unconscionability ng isang interest sa around 34-35% per annum. Per annum, Iyan, 10% per month. Per month, oo. Sobra talaga yan. Mercenaryo na yan.
hindi na yan legit talaga. Hindi na legit yon. Pwede rin bang isumbong yung mga ganyan nagpapautang? Pwede rin. Kaya ka nandiyan nating Department of Trade and Industry. Mga consumer concerns Baka na yan eh. mga minsan yan. Tsaka yung mga sanla ATM. O yun, isa pa Legal yun. ba yun? Pwede ba yun? Well, alam mo, ang pamamaraan ng pagbabayad, pwede nyo talagang pag-usapan. Ang bayad ko sa iyo, ibibigay ko itong ATM ko sa iyo, tapos basta pumapatak ang sweldo ko, ikaw ang magwi-withdraw. Oo. Kung titignan mo, kung disente yung dalawang taong iyan, maaring okay, kasi pamamaraan lang ng pagbabayad eh. Pero kung sa pamamaraan ng pagbabayad, nag-aabuso ka na naman, huwag mo lang abusuhin. Kung nag-aabuso ka, mananagot ka. Teka muna, nag-withdraw ka dyan, sobra naman withdraw mo. Kasama na interest yan. Teka muna, ang interest dapat nakasulat yun na, papasok na yun. Yun. Ayan. Kaya dapat po, sa pinapasok nyong loan, intindihin nyo pong mabuti. Oo, At saka correct. lahat ng detalye, sabi mo nga, Dean Oo Mel, nga. nakasulat at Yes. pirmado yung dalawa na nagkakaintindihan kayo. Oo, Kailangan pa ba yes. inotaryo yun? Ang kontrata ng dalawang panig, hindi na kailangan kontrata. Kaya mo lang pinapanotaryo ang isang dokumentong pribado Okay. para tumaas ang antas bilang ebidensya kung ito'y magkokorte. Okay. Kasi kung nakanotaryo, parang self-authenticating, sinasabi mo doon, sinusumpaan ko na ito ay kusang loob kong pinasok. No? Kaya tumataas ang antas bilang ebidensya. Pero kahit na hindi na nakanotaryo ang isang contract of loan, pwede naman. Okay. Punta na ako sa mga netizens natin. Ito. Sabi niya, si Jason Abulencia, hindi ko pa nasubukang mag-loan. Sa mga 5-6 lang, pero maliliit lang at madalang kapag nagigipit talaga. Pero kung maaari, hindi talaga dapat umutang kasi sayang ang interest. Napakalaki ng interest sa 5-6 ha. correct. At hindi naman ako maluho kapag emergency lang talaga kung walang mautangan sa mga relatives ay sa 5-6 na talaga kakapit. Alam mo yung 5-6, parang wala ng ano yan wala ng katapusan yan. Sapagkat normally, kadalasan sa 5-6, 20% per month. Ay, ang lala. Ang laki, parang ang binabayaran mo lang yung interest. Interest. Kaya parang hindi natatapos. Oo. Pero ito nga ang depensa ninyo. Pwede niyong hindi patupad yon sapagkat hindi po nakasulat. Oo. Kung malakas lang ang loob niyo, sabihin niyo, hindi ko bayad na ako sa iyo. Kasi yung interest na agreement pala natin, walang bisa. Yun. Illegal po Diba? yung 5-6. Oo, correct. In fairness with the Duterte administration, sila talaga ang gumawa ng paraan, talagang inatasan nila ang DTI para labanan ang 5-6. Kaya sila, pinalakas nila yung mga cooperatives Yes. na mababaan under DTI Secretary Lopez. Ayan, yan yung Galing isa sa mga tinugunan po nila na kaya lang ewan ko ngayon kung may nabubuhay na naman ng 5-6. Okay, si Albert De Los Santos, sindikato yung loan scammer na yan. Bakit hindi sila natitigil at natatakot sa batas? Yun din ang inaano ng mga, di ba nagkaroon tayo ng SIM registration? But still, you still get this kind of messages. Kaya nga Why? Oo. Ngayon, naka-question tuloy, ano nga bang protection binibigay ng SIM registration kung nakukuha pa rin yung ibang detalye natin or malakasan pa rin silang loob na nakakapag-text. Though, kung makikita po natin yung mga POGO raids, 'di ba? Yung mga POGO hub na ni-raid, abay, I'm sure, ang aga-aga nilang biniling mga SIM yan. Talagang nagtago sila ng mga iba't ibang SIM. Pero Sigurado. yung identity nung SIM holder, paano nagawa na libo-libo ay meron nandyan? Talaga, it's mind-boggling. Kaya nga natanong natin kanina, meron ba mga eksperyensa o kutob man lamang na baka kasangkot mismo ang mga insider doon sa let's say, bank. laob ng bangko Or credit card companies, At to the credit of our guest kanina, talagang inuumpisa na daw nila ang pag-iimbestiga rin doon sa angle na yon. No? Sana makita natin ang katapusan ng pag-iimbestigang yan. Si Estel de Guzman, para maiwasan mabiktima ng online scam, laging isaisip kung ang mga offers ay too good to be true. Correct. It's not true at all. Na if it's too good to be true, it's not true at all. Totoo po. Yes. Kung lahat ay easy money, wala nang negosyo at ekonomiya. Oo, 'Di ba? yes. Pinamumugaran ng mga scammer ang
pagkagahaman ng bawat isa na meron ang mga tao kaya ito nagpapatuloy online. Ako, thank you so much. Ang ating winner ng 500 pesos, ang sagot niya, para maiwasang mabiktima ng loan scam, suriing mabuti kung ito ay lehitimo. Huwag maniwala sa liit ng interes. Huwag basta maniwala sa nababasa or nakikita sa social media. Congratulations sa iyo, Solly Del Rosario. Ikaw ang winner natin ng 500 pesos for today. Solly Del Rosario, congratulations. Oras natin, less than a minute before 5. At Dean Mel, thank you so much for joining us. Huwag ka magsasawa. It was my pleasure. Basta pag free ka, total sabi mo nga, retired ka na. Although nagtuturo pa rin po si Dean Mel. Yeah. Dito ka lang, Monday, kailangan ka namin ng magaling na abogado. Okay. Profesor anytime. na, abogado na, daging Dean pa. Diba? Oo nga. Naging broadcaster pa. Hindi, Diba? mananatili yan, hindi na yan mawawala. And again, good luck and congratulations on your being one of the finalists sa CMMA. Yeah, best news commentary. Ayun, best news commentary. Alam mo, sana manalo. You'll never know, diba? Dean Mel? But whether win or lose, Panalo na kayo. nagpapasalamat na ako at to God be the glory. Ayan po. Mga kapatid, dyan po nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan. Ito po ang programang katuwang nyo sa Usaping Batas. Bukas naman, Tuesday, serbisyo publiko tayo. Serbisyo publiko po tayo. At politika on Wednesday. Thursday naman, kalusugang pisikal. At Friday, kalusugang espiritual. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim. Sagot kita.